So ngayon, ang ating first topic, we'll be talking about kung kailan lang na nagpatawag ng congressional hearing, pare, no? Si Congressman Pusita, no? Si kapatid. At saka siyempre yung kamukha ni AJ na si Congressman Richard Gomez. Yan. Nagpatawag sila. Yung regarding to sa Boss Ironman Motorcycle Challenge, no? Kasi alam naman, yung recently, di ba, medyo maraming issues, maraming fatalities, may accidents, and of course, yung loss of property. Hi guys, Kadjo here, at nandito kayo sa Motorcycle News. Makikita nyo, bagong setup tayo, syempre, kasama ng partner ko, si Mr. AJ Rivera, no? Ang tawag ng company mo, bro? AR Media, no? Yes, it's AR Media Production. Okay, yan. Actually, ito na yung magiging bago nating setup, no? Kasi, as you all know guys, no, tagal kong din nagbigay ng video. Kasi, ang dami na rin vloggers, ang dami na rin media, pare-pareho na, review and everything. So, okay, let's just make it like podcast na, video podcast. Now, we can give you, syempre, yung news pa rin, what's hot, and yung mga reviews pa rin yun, pero natin, hindi yung mga traditional reviews that you'll see. Maybe we'll be talking to, diba, we'll be calling manufacturers, dealers regarding the products they're selling, and then we'll talk to them directly dito sa ating show. Okay, for now, sabi kong, teka, pakilala po natin si AJ. AJ, pakilala ka naman sa ating viewers, sa ating first episode. Well, correct, Joe, it's been a very long time, brother. It's been 8 years. Simulan ko rin nagkasama tayo sa ere, no? Tagal na pala. Wala. Maba na buhok mo. Medyo nagkailan na rin tayo. But anyway, for everyone, sa mga viewers natin, ating mga cicloistas, so, na hindi ko inabutan, I was the former host and segment producer of Carside by Motorcycle News. Yeah. So, simula noong 2016, magkasama na po kami ni Gadjo sa ere. Actually, ibang mga kaibigan natin. Yeah, actually, Motorcycle News, the very first YouTube Philippine motorcycle show, di ba? Para sa YouTube. Yes. Actually, nagsimula yan nasa Rotary Classics kami. At syempre, ang host namin, syempre si Coach Mel Aquino. And then, dumating syempre naalala ko yun sila, si Coach Mel, si Jobert Bulanos, tapos marami pa pati si Jim Ulag, si Jim Jesus, no? Martial arts, yan. Tapos, nga pala, after nun, naging tatlo yung host natin, wala ka pa nun naging dumating doon sino ba? Hindi yung ating pader na. Kung baga may foundation na si Mr. Telly Buhay. At syempre, pinagawa po natin kaibigan na si Titan to. At si Coach Mel. So, tatlo sila nun. Then afterwards, ang naiwan na lang si Mel at si Titan. And of course, nagkaroon kami ng Carside. So, nandiyan si AJ at sino nga ba yung girl na host? Si Kate! Nakakohost natin yan, si Miss Kate Tapia. Kate Tapia. Shout out Kate. Simulan natin, di ba? Ang isa sa Buncho Sisters. Kasama rin. Nga pala si Jack Bulsho. I forgot. Si Jack Bulsho was also a part of our show, no? Okay, that was years ago. More than 10 years na. 10 years na actually, no? Okay. I think it was 9 years. Tapos, huwag natin kakalimutan, siyempre, when I left, meron naman sumama rin sa Carside, si J.K. Pilano. Si J.K. Pilano. Isa yung sa kabibis na yan, no? Tsaka, ang tawag dito, yung ginagawa sa slalom. Yeah, slalom. Tapos, recently, nag-rallycross na rin si J.K. Yun. Okay, yun po, short na pagpapakilala lang. Alam naman natin sa social media, maging TikTok, maging Facebook, etc. is mabilis ang ang span, no? Yung patience ng tao, kasi siya nagpakilala lang kami sa aming first episode sa ganitong setup, no? So ngayon, ang ating first topic, we'll be talking about kung kailan lang na nagpatawag ng congressional hearing, pare, no? Si Congressman Pusita, no? Si kapatid. At saka siyempre yung kamukha ni AJ na si Congressman Richard Gomez. Yan. Nagpatawag sila. Oo, legislation to nagpatawag sila ng tinatawag natin yung regarding to sa Boss Ironman
motorcycle challenge, no? Kasi, alam naman, yung recently, di ba, medyo maraming issues, maraming fatalities, may accidents, and of course, yung loss of property. So, naging masyadong naging masyadong mainit na. Tama? Yes. Sobra. So, ano ba ng boss ay, ang ibig sabihin nito is BMW Owners Society of Safe Riders. So, doon pa lang sinasabi nating pangalan ng kanilang club o ng kanilang group, safety riding na. Di ba? So, sa iyo, pare, anong pananaw mo muna dito sa club na to, sa BMW Owners? In the first place, itong mga grupo ito, lalo na boss or BMW owners, what do you call this? Society of Safe Riders. Yeah. As far as I remember, sila tong grupo na talagang advocate din ng safety riding. No? Yes. It also happened that there are other disciplines safety riding. Mm-hmm. So, maraming definition yan. Siguro, as we go along, pag-usapan natin kung ano yung mga yan. Yeah. Actually, mag 9 years na ata nila sinimulan itong kanilang Boss Ironman. Now, of course, for people who don't know, no? Malamang alam ng lahat sa industry ko, na Boss Ironman Motorcycle Challenge is a 24 hours endurance run, iba-ibang lugar sa Pilipinas. May Luzon, may Mindanao, nagkailan lang, Mindanao sila. Tapos, actually, 1,200 plus kilometers to, no, in 24 hours. So, they have to finish yung mabiyahe yun from start to finish, no? Baka balikan lang in 24 hours. So, they say it's not a race. No? Okay, with that being said, no, nagpatawag nga si Congressman, no? Congressman na yan, si kapatid Busita, tsaka syempre, yung kamukha mo, na si Richard ko, eh. Ang naging issue kasi dito, syempre, dahil na all the years na nagkaroon ng BIMC, ng Boss Ironman, no? Is maraming na mga aksidente pa din, no? May mga namamatay. So, kayo kasi, dahil na halos lang sa social media na, so mas lalong na-emphasize. Ang dami kasi nakunan, di ba? Ganyan. Ngayon, dahil doon, no? Yung kinausap dito ng Congress, itong mga club members, no? Particularly regarding na dito, Joseph Tan, ata, no? Si Sir Joseph Tan. Okay. Sabi ni Sir Joseph Tan, no? Ito ay ginawa, no? Na para kung nasa club nila, ginawa ito para makapag-travel sila sa Pilipinas, syempre, at makakapag-stop over sa magagandang mga lugar. Okay, so parang binubus daw nila yung tourism at the same time, at tutulungan yung mga local, yung mga nagbebenta, yung mga nagbebenta daw ng balot, ganyan, yung mga karinderya, or whatever, para mag-promote din yung tourism, pati yung mga restaurant along the way. Yun ang kanilang, tawag dito, naging parang advocacy nila yan. So, gusto nila, makasama yung ibang riders din, hindi lang ang Boss Ironman. Hindi lang ang boss, okay? So, in-open nila sa public. Okay, sure, parang kailangan may mga coordination ka, di ba? With LGUs na mga dadaanan nyo. For particularly like this one, no? Kasi merong nahabol ng oras 24 hours. So, therefore, kahit sabihin mo, mahaba yan, hindi rin eh. Kasi meron tayong tinatawag na rider fatigue, driver fatigue, kasi syempre yung want na matapos mo agad. So, and then you are riding a big bike. Walang big bike na tatakbo ng 60. Diba? Anyways, yun yun. 1,000 plus kilometers kasi ito. So, dahil doon, although sinasabi ng organizers at yung iba sumasali, it's not a race. Pero once na naglagay ka ng oras, karera yun, di ba? But honestly, before, I want to join that pare, yung Boss Ironman. Pero before, bago nga naisip yun, kasi nagpa-doing kami, if you remember, nagpa-endurance event with kami, Motor Rally. Actually, this is spider event na kami lang humawak. Motor News. Doon pa lang, first event lang namin, first and last yun, no? May may aksidente na mga grabe. So, na-contemplate namin na to do it again. Kasi iba kami, pagka may aksidente, iba yung kakabog ng dibdib mo. Kahit hindi ko na aksidente, event yun.
ganyan, di ba? Ngayon yun din na sinasabi ni Congressman Richard Gomez at saka si kapatid na Congressman Botita. Ngayon, ang naging problema kasi nito, pare, yung mga dinaanan nila ng mga probinsya. Siyempre yun eh, siyempre, Sambales to Lagupan to hanggang pabalik, no? Kasi di na-coordinate sila, siguro a day na lang. Kasi ngayon yung isang araw na lang, magano na. So, nagsumulat daw sa kanila, or I don't know, tumawag sa kanila, ang governor's office, no, nakakasabi, nadadaan daw ang Boss Ironman doon, ganyan-ganyan. So, syempre, walang time to prepare. So, parang gano'n ang nangyari. So, syempre, before natin i-elaborate siguro, brother, yung discussion regarding the Boss Ironman Challenge, tingnan natin ang background din, yung dalawang congressmen natin na nagpatawag ng hearing. Kung bakit sila rin yung kapantraho sa Kongreso para ipatawag din yung hearing na yan. Diba? First of all, si Congressman Richard Gomez or si Goma, magandang na rider yan. Like, 90s pa na, talaga nagmumagama yung plata, diba? Second, si Congressman Botita, si former Colonel Botita, retired Colonel Botita. Kaya na, if I'm not mistaken, 5 years old. HPG yun. Kaya mga rider din talaga. So, I believe, dahil sa credentials na meron ng dalawang magigiling na kongresista natin, tama lang din siguro dahil meron din silang nalalaman sa pagkumotor at paggamit ng motor sa kalyaman at sa race siyempre. Sabi nga ni Congressman Gomez, no, ang kapuhan natin pareho, na pati nga sa marathon, di ba, pag gumawa ng marathon event, kailangan daw talaga kausap lahat, coordinated sa isang lugar na i-cordon off sa public para safe, no? So, talagang malupitang pagpaplano yan. And imagine, they only contacted the governor's office, which is ang daming cities doon and municipalities na they should have called. Pare, national highway, iba-ibang speed limit yan. Makikita nyo, dun sa Facebook pa lang, yung mga, sa TikTok, yung mga nagpapatakbo pagkatutuling-tuling. At ang nag-upload pa, yung mga mismo, mga content, participants, na talagang lumalabas sila sa speed limit. That is big bikes yan. No? Sa piga mo dyan, lalo na pag mga liter bikes yan, lumilipad talaga yan. Tapos, where you're passing by the national highway, na iba-iba nga speed limits, depende sa lugar, kasi mga eskwelahan doon dinadaanan ng highway. So you could just imagine yun. Again, start nila to 1999 pa. So, ibig sabihin, through the years, marami na mga balita. Marami na rin akong friends na aksidente ka. No? Mga talagang nasira yung mga total wreck pa nga yung mga motor nila pero buti na lang, hindi sila napapano. So, I believe yung ginawa nilang to, para sa although I know naman, si Boss Ironman, tayong Boss Club, is they're doing this for syempre for fun na rin, and for the lifestyle, di ba, para namang tao na, mga bata pa rin tayo at heart, di ba, tayo paano gusto natin mga event na ganito. Pero dahil na, medyo, since this is the biggest, or the most popular endurance challenge, syempre, marami ang maiinis, lalo na yung mga namatayan. Diba? Alam mo ba, ang binigay lang, napanood ko rin sa video sa congressional hearing, na binigay lang ng boss is, wala pang pinamatas 400,000 sa isang namatayan, which is, I think, yan. Diba? Kasi sabi nga ni Congressman Busita, it should have been mga millions, 3.2, kasi ang aga pang nawala nung breadwinner nila tapos may pamilya yun, di ba? I don't think some insurance companies will insure this kasi nga, delikado to ginawa ka sports, di ba? Sabi nga nila, pag nakamotor ka, automatic, so apply ka para sa motor, isang paa mo nasa hukay na yung sinasabi ng tao. But it's understandable, but of course, when it comes to that, though, there is a waiver na sinasabing the organizers will not be held liable for whatever causer damage inflicted to the participants or their
motorcycles. Oh, pero that's, Ganun na lang yun. pero that's, tama. Kasi that's the thing. You are doing it on public roads. Kung sarili mo lang, kung participant namatay ka, hindi na problema ng iba yun, di ba? Pero pagka meron ka ng damay, lalo na yung public na ginagamit yung daan na for their daily purpose, mali na rin yun. Katulad niya, no? Boss is a registered club, no? So, ibig sabihin, legal yung club nila. But, they are not, hindi sila pwede magkaroon ng mga ganyan yung maniningil. Kasi, sabi nga nila, they're a non-profit, ang tawag dito na club. Pero yung Boss Ironman, alam naman natin na 5,000 pesos ang entry niya para makapasok ka. And they said this year, 2,500 ang sumali. So, again, doon sa hearing, sinabi 12.5 billion ang kinita nila. So, maiisip mo na, di ba? Is it now for the love of riding? Or is it because you're earning big, no? Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, yung registration fee ng participants, di ba? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung sponsorships. May per-sponsors pa yan, may binibigay pa yan, no? So, ako, as an event organizer for current bike shows, simple lang yan. One is, if they can actually provide proof or justify na this is pro bono, this is basically non-profit. Kasi non-profit non-stock yung NPMS ang hinihingan nga sila ng resibo ng Congress kasi naninil ka Di ba dapat may resibo ka, wala silang makakita. Yes. Ayun nga. So, one is kung naman justify nila na breaking it lang and just to pay everybody na tumulong, nag-assist, yung mga nag-marshals, first, blackmen. That's been the problem then, Fred. It was not properly, it was not properly coordinated kasi lumabas din doon na parang, parang sa mga stopover lang o sa mga pits, mga stops, doon lang merong mga checkpoints, doon lang merong mga tao Siyempre, napananda niya, 1,200 kilometers, di ba? Imposible yung bawat municipality, meron sila, yun lang wala, bawat municipality, ilan lang yung mga So, siyempre, ang tao, yung iba alam na may mga dadaan, pero mas marami hindi alam. So, kaya may mga na-aksidente. So, ito pa nga, 9 provinces yun, brother, na yung wala pa silang nakahandang first aid o first yung response team, yung tinatawag nating para sa mga aksidente, wala. Pupunta na lang daw doon, yung ambulansya, pag may na-aksidente na. Kumbaga, kahit saan naman gano'n, di ba? So, in short, it is fully coordinated and they are telling the people that they've been doing this for 9 years without, kasi galing ako sa events, pare sa aking past ventures ko sa amin, tatrabaho pa ako ng ako employee, no? When it comes to events, dapat lang natin lahat yan, pre. Hindi yan pwedeng, ganito lang gawin natin. Because number one, requirements or organizing some event, dapat meron kang rescue team lagi. May response team kagad yan, no? Tapos yes, dapat, dapat dalawa yan, actually, EMS at saka fire. Hindi pwedeng sarap. Tapos lumabas pa sa hearing, no? Yung tinanong ni congressman, no? Kung bakit walang nahuli ang PNP at saka LTO sa mga kita-kita na obvious may mga videos pa na lumubag sa speed limit. Isipin mo yung mga vlogger dati, nalala ko, lumabag lang sa speed limit sa Mindanao ba yun? Tinanggalan nila ng lisensya, sinuspend nila, di ba? Pero ito, kasi syempre naman pare, kung mayayamang kasali dito sa Boss Ironman, hindi lang yan, may mga politicians pa. Kilala natin yan, di ba? Si Stone, nandyan Stone Cold. Sumali yan. Anyways, although we're actually riders, we're all boys, no? Now we love to play. Actually, I can understand that. I've been in the industry for so long now na alam ko na riding motorcycles is the most exciting
lifestyle na meron, no? Lalo na pag bigger bikes, tapos lalo na pag may competition na ganito. So, hindi mo agad may iisip kasi, baka may mangyari kayo nga, gano'n, whatever. Ang sa atin is parang, okay to kasi kasali sila senator, kasali sila, so okay yan. Parang lumalabas, bro, is parang, since matagal na yan, marami na nagkakaroon ng fatalities before, pero hindi na nawawala, napuputol, pero okay lang, tuloy lang natin ang camera. Although I'm not saying na walang puso yung mga organizer. I know they have, no? May mga pamilya rin yan, no? Siguro lang lapses. Sobrang lupit ng lapses. Although may regulations silang nilagay pa rin, mga talagang inayos nila. Pero yung mga control your participants. Meron pa nga, sinabi nga nung isa dun sa boss members, no? Na nung time na nalaman nila na merong fatality, gusto na nila ipatigil. Ang problema daw, nagpatuloy-tuloy pa rin daw yung mga protestants. So parang they cannot do anything about it. Do you think that's a good reasoning? Well, I'm not really sure. Kasi, siyempre, number one, lahat na sumasabi niyan, may kanya-kanyang dahilan bakit sila sumasabi. Number two, meron lang akong balikan. They said they are promoting tourism, di ba? Oo, yun ang sabi nila. Tourism for 2 minutes. Over lang yun eh. Tourism for who? For the 2,500 participants? I don't think so. They're running. Wala nang nakikita sites doon kasi unang-una, mabilis ang andar mo. You're running. Hindi ka pwesto din sa sites, dapat sa daan lang. Tama. Pangalawa, diba? Pangalawa, 24-hour events ka. So, from, let's say, 6:30 p.m. hanggang, let's say, 5:60, 5:20 a.m. That's local market, so you cannot see tourism there. Tama. So there's yung Philippine Loop. That, I believe, is a tourism talaga. Event, no? Pero, kasi, baka mamaya, ang ayaw naman nila for tourism is hindi participants, not spectators. It's something to look at it. Well, alam mo naman pare, no? Isa lang yun logical speaking, they're doing it para sa bragging rights. Mabilis ako, kaya ko yan. Pinaka-the best dito, kaya ko yan. Yun ang nakikita ko dyan. You agree with me, this is a race. Oo, kasi may oras, di ba? Wala akong makikita ng sense eh. Kasi it's like this, for me para sa akin lang, ito naman opinion lang nating dalawa. Hindi naman to sumasaklaw sa opinion ng members and admins ng boss. In fairness, hindi lang naman boss to eh. Marami rin mga ibang motorcycle endurance runs na meron, no? Actually, nagsusulputan all over the country, di ba? Kumbaga, pero, boss ang catalyst. Sila nagsimula nito. So, kaya ang dami sumali. Kasi ma-enjoy lang naman gawin ko. Sumali na ako dati. Although, one time lang yun, ayoko na ulit. Dahil alam ko yung pagod, yung fatigue ko, hindi na ako nag-i-enjoy. Tsaka alam ko anytime, pag pinilit ko, baka ma-aksidente ko, and worse, baka may madamay pa. Parang ganyan. So, our thoughts regarding this, ikaw, ano masasabi mo sa Boss Ironman? Should it, kailangan mo siyang itigil? Kasi sabi nga ng mga members na hearing is, they are contemplating to stop na yung event or i-reformat nila. Yun ang sabi nila, no? So, what do you think? Do you think kailangan matigil na itong endurance runs, lahat ng klase ng endurance run, and make it criminal talaga, no? Kasi marami na mamamatay. What do you think? Oo. Pero actually for me, siguro, the need to reformat their activity, their events. Kasi when you say Ironman Challenge, it's like a race, di ba? Nag-started sa biathlon eh. Ironman yan. Kamera yung Ironman is an event. Yeah. Using skill and physical skill and endurance hindi pa yung agility mo kasama na rin. So, karera pa rin siya. Parang ang dating kasi pare, tingin ko lang, what's the fun in doing it inside a controlled environment compared to dodging the elements? Parang gano'n ang dating, ganyan eh. Mas exciting. Parang nasa labas ka. Imagine you're dodging, you're overtaking here, overtaking there, dodging this, dodging that. Iba yung feeling, di ba? So sabihin mo, kailangan may tigil na? Yeah, for me, I think boss should reformat their event.
Kasi kung talagang touring, again, as I said earlier, kung talagang tourism and safety riding, they need to abide by the rules of the Land Transportation Office. Sila ang nagre-regulate the speed limits natin dito and everything. Regarding our roads, di ba? So kung tourism yan, turuan din po natin ang ating mga motorist or basically ang ating mga sigurista na sumunod sa batas. Ako naman bro, sa part ko, no, sa akin, no, sa take ko, I think dalawa yan. It's either, syempre, the best way is to have it stop. Pero pwede rin naman ituloy in a sense na dapat much stricter. Sabi natin may rules na. Well, may rules naman talaga eh. Pero mas well coordinated. Number one. And then, syempre, yung mga sasalis talaga, huwag naman yung newbie agad isasali mo na. Dapat, kahit papano is matagal-tagal na nagmumotor, di ba? Tapos, what else? Siyempre, yung well-coordinated sa lahat ng dadaan ng lugar para mako-cordon off naman yung mga, or mapapalitan ng routes yung mga taong gagamit ng kalsada. Okay? Yun ang nakikita ko doon. Pero for now, sobrang init na nangyayari mga endurance runs, huwag na muna. Siguro stop na natin. Ang maganda siguro gawin, no? Although marami tayong mga friends na sumasali dyan, no? Na coach pa ng mga safety riding. But I know, alam nila, na if you do it right, if you do it talagang defensive ka magmaneho at talagang mabait ka sa kali, wala mangyayari aksidente talaga, bro. Kasi you're following the rules. Pero again, maraming pasaway. Lalo na, mainit ang mga dugo na mga nagmumotor. Talagang mainit ang mga dugo na nag-gravel. Kasi, I remember a few years ago, prior to the pandemic, nagkaroon na Boss Ironman Challenge. Tumaan yata ng Marcos Highway sa Baguio. Oo. Ang tupuli. Yes, sobrang tuloy. Pero na-aksidente, na-kotse. Sa Marcos Highway, I think it was something around 8-9 or early morning na siya. Let's be logical. Why do you buy big bikes? You buy it for speed. Diba? Just, yung bibili mo ba yan kung tatakbo ka lang sa 60, 80, I don't think so. Big bikes are made as crutch rockets na parang gamitin para sa speeds, di ba? Totoo naman na inaano nila yung safety advocacy nila. Marami na rin tulungan yung mga yan. Tsaka mga, alam naman natin na mga nasa kalabamihan sa kanila class A ang pamumuhay. So, mas maraming aral, edukado. Talagang ito lang event na to, medyo talagang marami ng nangyayaring pangit. So, kailangan siguro, they have to think about it and stop it. Kung ikakarami natin ang major road, basically, yan, either MacArthur Highway or Maharlika Highway lang yan eh. Kung kakaraman natin yan, paano naman ang economy ng mga mabayan na yan? Siyempre, may mga bumabiyahe, mga goods, may bumabiyahe, mga trucks, oil tankers, kung ano naman naglilit na, mga jeep na nagpapagkabli ng produkto. So, paano nila ma-regulate yung mga bagay na yan? Yun ang naman ang question eh. Hindi natin nakokontrol ang mga bagay-bagay. All we can do is suggest or speak out, no? Kasi ito yung isang angle para maisip din ang mga viewers natin. Okay, boss, actually promote safety riding. Totoo naman yan. O nga pala, brother, no? Bago natin tapusin ang ating topic ngayon, no? Pasensya na kayo guys, we're new to this, so medyo matagal-tagal yung aming usapan. But we assure you yung mga next topics, no? Mas okay na yung aming medyo ngayon, ninaayos ko pa yung technical difficulties namin, no? Anyways, pare, sabihin mo sa ating mga viewers, yung parating mong event. Diba? Paano kayo pumunta, brother? Oo nga pala, everyone, sa October 26, 2024, sa New Caloocan City Hall. This is along 8 Jesus Street, sa Caloocan City po, District 2. Sa Monumento area po ito, hindi po ito yung doon sa North Caloocan. Magkakaroon po tayo ng newest and biggest car and bike show. Car and bike show. Yan. Isang malatang Caloocan. So, this is called Pangalu Auto and Bike Show. Okay. So, parang show lang talaga yan, no? Yung mga display lang, mga ganon. Actually, it is a competition. Pero tayong mga display cars galing sa mga kaibigan
kaibigan natin, sa mga sponsors natin, siyempre. Pero, ang highlight talaga to, or main segment ng event is yung car and bike show. So, ito po ay paligsahan, competition to, pagandahan, Okay. Iba-ibang category, mga ganyan, iba-ibang. Okay. Oh, saan nila makikita, pre? Saan nila makikita yung details nito? Oh, details, pwede niyo pong tignan ang ating Facebook page. Just search for Catalu Auto and Bike Show. Catalu. Yes, Catalu. So, open ka pa sa mga gusto sumali, no? Ng mga entries. Yes. Open na open tayo sa mga gusto mag-compete. At saka yung mga gusto mag-display naman po, gusto mga mag-sponsor, pwede nyo naman po kami kontakin. Sa mga kaibigan po natin sa industriya, kung sino po ang gustong mag-sponsor at maging part po ng Catalu Auto and Bike Show, baka kasyat kayo ng kotse, kasyat ng motor, manufacturer ng kotse, manufacturer ng motor, detailing product pa tayo o pintura, for as long as sasakyan siya, kotse o motor, para sa kotse o motor, please do feel free to contact me personally or magkita-kita po tayo sa New Caloocan City Hall para sa yung Caloocan City Hall para sa Catalu Auto and Bike Show 2024. Ayun. Helmet ba? KYT? Peter, hello. Anyways, speaking of KYT, yung isang brand nila, presenter natin sa event. Good, Motul. Yan, the best oil yan, Motul. Talagang ginagamit. Talaga sa mga karera, everything Motul. Okay? Yung mga ibang langis, may makita mo sa karera, yung mga bago, mga langis. Hindi yung langis yun, Motul talaga nakalagay doon, pre. Tinatanggal lang sa yung laman ng langis na yun. Tapos Motul talaga yun. Totoo po yan, walang lokohan. No? Hindi ko po sa motorsiklo nyo. Wow, yaman, dahil pera pa Motul. Di naman. Yes, siyempre, para maalagaan mo mahigihang namin na nasasakyan mo, dapat lang, piliin mo rin yung tamang langis para sa klase ng laki ng meron ka. Sa mga sponsors, wala nga po pala akong sponsors ngayon, baka gusto nyo lumapit. Joke lang, no? Hindi naman tayo sikat na mga kaibigan natin sa industriya, but we're getting there. And please guys, no, before we end the show, no, please continue to support us, no? Siyempre, ano ba mga support natin gagawin? Is yung click the bell icon, mag-subscribe, di ba? Yun naman po yan. Kahit isip nyo po yung mga pagmumukha namin sa aming show. Baka minsan kasi wala kayong magawa, di ba? Makikita naman sa amin kahit wala kami nag-uusapan. Anyways, that's it for our show today, pare. Kaya guys, di ba, samahan nyo lang kami. Itong first episode namin ng aming tinatawag na video podcast. Tama nga ba? Podcast? Yes. Okay. Bago ko makalimutan, bro. Lalabas din natin ito sa Spotify. Yan ko yun, no? Sa Spotify na kami. Pero dapat ba yung Spotify nyo, guys? Huwag naman yung libre. Wala naman Spotify naman. Again, thank you guys, no? And sa amin, no, sa Motorcycle News, we would like to thank you guys for watching Motorcycle News, of course, here in our channel. And of course, ito po ang aking partner in crime na si Mr. AJ Rivera, Air Production. Please, we'll do this. Gano'n pa ka-frequent? We'll do this once a week naman. We can do it twice a week. Maybe 3 times. Madali lang naman kasi we're only doing it. Next time, baka kasama ko na dito sa studio si AJ, no? So, baka yung guest dito na din namin sama. So, mas madali na, mas clear na yung ating audio kesa kausap ko siya ngayon ng video call. And, ngayon, yung mga friends natin dyan who wants to be guest, no? Kahit yung mga simple rider who wants to be guesting, you're more than welcome, no? At pag-usapan natin yung mga bago na may init na mga topic ngayon, alright? Correct. At syempre, dahil we do this twice or thrice a week, meron po tayong araw para sa kotse, may araw para sa motor, may araw para anything under the sun. Yan, tama. Ayun. Okay, it's been a long time. Nakikita ko, nasa 1 oras na tayo. But then again, I will still be editing this. Pero again, guys, ito kasama ko, hindi ako, of course, kasama natin si AR, no? Si AJ ng AR Productions. At ako po,
si Joel Hoya or tinatawag natin si Kadyo. See you next time guys ha. Lagi kayo sumuporta sa amin. Again, like nyo lang yan. And of course, hit that bell icon. Paano meron na ako mga pa-skill dito na silver play button. Malapit na eh. Silver play button. Alright. Okay na po. Again, thank you for watching Motorcycle News. See you guys next time.